Ang pangalan po ng farm mo, Sir Mike? MCL. Dating M&M's to yung nakapost sa M&M's. Ngayon MCL. MCL Farm. MCL. Yung Mike, Chris yung mag-asawang partner ko dyan sa kabila. May dito, poultry sa kabila. Yung mga manok. Pero dito tulad nito, crayfish. Bago pa lang yung mga crayfish ito, anak ng mga breeder ko dun sa taas. Pakilala muna natin si Sir Mike Malyari. At andito tayo sa Pampanga. Anong taon po ito? Guagua. Guagua na ito. So, ang ganda ng farm kasi siya, yung majority tank. May mga pond din, but basically, halos puro tank siya. Mga concrete pond at saka may earth pond din sa kabila. Yan. Marami yung earth pond din. Marami doon, ang earth pond. Ayun pala. Lipat tayo. Okay. So, ano po ang laman ng farm, sir? Yung sa kabila, pangasius, yung cream dory. Pangasius. Yung ginagawang fish fillet. Fish fillet, masarap. Pero yun. nung nakaraang bagyo, yung mga breeder naming mga hito, nakataas, lumabas. Pero may nailigtas kami, ito yung nasa concrete pan. Ito yung nasa concrete. Yung malalaki dyan. Yung breeder. Yung mga doon. Nakita ko nga eh. So, ang inaalagaan nyo, hito. Pangasius. Ano pa? Yung mga manok. Yan, may chicken din kayo. Crayfish. Crayfish. Alin ang main doon? Yung talaga, kasi actually ng hito to eh. Kaso mag-start pa lang kami ng magpapaanak ng mga hito sa September. Kinokondisyon muna namin yung mga breeder na. I see. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect. Happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Meet the Agribusiness Connect panelists. Rice and corn. High-value crops and orchard, smart farming and precision agriculture, livestock and poultry, aquaculture, mechanized farm machineries. Exciting prizes and giveaways are waiting for you. Win a trip to Taiwan, made possible by BNG Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Win an Aralat Gala trip made possible by Inspired Learning Tours. Win exclusive gift certificates from Kiwami, Japanese Master Kitchen. Lucky winners will be announced at Agribusiness Connect. Don't miss it. Traveling anywhere around the world? Book with Mango Tours Houston for exclusive discounts. We would like to thank our major sponsors. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. Tate Bannerman Feeds, best value solutions for shrimp farming. AgriDom, empowering you with digital agriculture. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. All certified equipment, a company steered by experts, manned by professionals. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Tuburan Coffee, hand-picked and roasted with love. And Tuburan 360,
NutriHydro Plant Nutrients. Think precision, think NutriHydro. Villa Orbe Farms, pioneer of pure Berkshire and grass-fattened crabs. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. Dendrotonics, agarwood and deforestation. For God, country, and wealth. Bio and biofertilizer. Teknolohiyang Pilipino, gawang Pilipino, para sa Pilipino. Yamang Bukid, galing sa kalikasan, alay sa kalusugan. Rick Zwan, sharing a healthy future. Restore Solutions, reinventing sustainability. Transparent, print on anything. Don Benitos, Pambansang Cassava. We would also like to thank Sugarcane and Beyond, RSL Fish Crackers, Innovative Agro Industry, Rumsol, Boa Machines, Turbulent Greenhouse, Crispy King, Asil Laboratories, Don Ricardo's Lechon House, Bank of Makati, Goodell Chocolate, Card MRI. See you in Agribusiness Connect. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. So hindi pa kayo nagpapanak ngayon pa lang? Hindi, nagpaanak na kami. Kaso, medyo nagka-problema kami nung yung lumaki yung tubig kasi yung mga fingerlings dapat maliit lang yung tubig nila. Pag kumukuha sila ng oxygen, bago sila makarating sa taas, mauubusan ng oxygen, mamamatay. Kaya nagpahinga muna kami sa pagpapaanak ng ito. Dito yung mga mga breeder. So itong mga to, ano to mga to? Mga buntis yan. Na? Pero crayfish. Crayfish din. Dito sila galing. Matagal na kayo nag-start mag-crayfish? Hindi, ito bago pa lang. Binili ko to last November. Pero dumami kasi may nagpapasupply sa Manila ng crayfish sa mga restaurant. Talaga? Direkta ka? Malaki siya. Mahal? Ano yan yung trio niyan, 1.5. 1.5? Dalawang babae sa lalaki. Saan mo nabili? Yung iba sa Dinalopian, yung iba doon sa kaibigan lang ng pinsan ko. Pero ang focus mo, mag-grow ng fattening bale, pang-supply sa restaurant. Yan ang target. Pero may rin, mga craylings. May balak din kami magbenta ng mga craylings. Kasi dito kami nagpapaanak ng mga catfish. Kaso, yun nga, huminto kami. By September niyan. Kasi ito, hindi naman talaga dito to, sa kabila, mga concrete pan sa kabila Sa kabila siya. Kaso, nung binaha dito, hindi sila pwede sa mataas na tubig, nilipat ko lang. Tapos babalik ko to, gagamitin namin kasi sa pagpapaanak ng hito. Kailan nagbaha rito, Sir Mike? July July 20. This year? July 21. As in, mataas? Nag-overflow yung fish pond sa kabila. Hindi ka makakadaan, mga bangka lang yung dumadaan dyan. Ano ba to? Bakit may ilog na malapit dito? Bakit ito, yan. Ilog yan? Ilog. Nakapaikot kami, parang kami. Parang island ka? Paikot yung namin. Isang compound lang dito sa Malyari compound. So magandang malaki potential nito? Maganda naman. Ang pinag-aralan namin medyo ayos naman. Lalo na kung may dinideliveran na doon sa Manila. Hindi ba uso-uso lang to? Hindi naman kasi lagi silang naghahanap ng Kaso wala naman akong may bibigay kasi matagal bago dumami. Matagal. Pero na yung mga anak nila. 8 concrete pans na. Dumami. Tulad nito, hindi mo lang nakikita. Maliliit to. Tingnan siya. Asan sila? Baka hindi makita sa camera yan, mga maliliit na... Anak na yung mga yan? Anak na. Minsan nandiyan. Yan. Maliit. Yan. Bago pa lang kasi ito
Yung restaurant, magkano niya bibilhin? 3.5 yung per kilo. Wow! Per Ilang piraso yan? Yung 3.5 na yan? Depende sa sukat ng ano eh. Siguro sa 6 inches hanggang less than 20. Pieces. Kasi medyo solid yung laman eh, mabigat. Gaano mo katagal para ramihin yung ano na yan, yung 20 na yan? How many months to get the 1 kilo? Siguro, halimbawa to, tulad mo ito sabi. Sige sir, pakita. Ito kasi 1 month old na to eh. Mga, pag binenta mong ganito kalaki, ito. Yan, tulad yan, 1 month yan. May ipit. Maliit pa. Yan. Maliit pa. 1 month na yan. Lampas-lampas na 1 month to. Lampas. So ilang months bago siya makuha yung 4 yung months. harvestable? 4 months. Matagal din. Pero high value, no? Ito, 2 weeks to eh. Tapos 1 week. Sunod-sunod lang. Una, nag-start ako sa hito. Nung panahon kasing pandemic, medyo tinamaan ako ng depression dahil na-COVID yung misis ko. Namatay. Okay. Talaga. Ngayon, tumakbo ako ng konsyal ng bayan dito kasi dati akong konsyal. Natalo din ako sa, hindi na ako siguro gusto ng mga tao. Pero 19 years akong naging konsyal dito. SK President tapos konsyal. Ngayon, nung nararamdaman ko yung depression, nilibang ko yung sarili ko. Gumawa ako ng isang ganito. Isang box doon sa taas hanggang dumami doon. Tapos naglagay kami dito. Tarong kami ng concrete pan. Yan, mga concrete pan yan. Nilagyan lang namin ng mga manok to. Itong mga manok to, nililipat namin pag malaki na. Yung manok. Pwede natin tignan dun sa, Sige, sa sir. taas. So, you started sa hito. Sa hito talaga. Pero bago ako nag-hito, may fish pan kasi matagal na itong fish pan. 2004 pa yun. Sa akin. Talaga nag-fish pa na ka. Anong laman dati? Banami tsaka tilapia. Bakit may brackish water ba rito? Hindi naman kailangan yung sa banami yung maalat. Yung salinity 2 lang, pwede na. O 1, ganyan. So, paano yan? Naglalagay? Anong para Maglalagay kami ng asin ng 24 hours. Pag nilagay namin sa pan, yung mga similya, Oo. maglalagay kami ng 5 sakong asin. Oo. Tapos, para maklimatize lang yung kasi galing sila sa maalat eh. Oo. Tapos pag malakas na sila mismo lalabas na dun sa net hanggang sa makawala na lahat, tatanggalan na namin yung... So, masasanay na siya sa fresh water eventually. First time kong marinig yan, Bago. Nung ang binaa dito, lagyan ng banami ito kasi lumipat yung banami sa kabila. Kasi nga malaki yung tubig, umabot dito. So, matagal ka nang nag-aquaculture? Lang, mga 2021. Patapos yung 2021, oo. Bakit ka napunta sa aquaculture? Yun nga, sir, sa kakalibang ko, marami akong inaaral ko yung napapanood ko sa tapos nag-seminar ako online. Oh. Pero aside from counselor ka, ano ang profession mo dati? Kasi 15 years old pa lang ako, nasa politics na ako. Dati akong SK President dito. Yun talagang Oo, tapos uminto ako natapos yung term ko 2013. Nag-start ako 1996. 2013 yung nung natapos yun, sinubukan kong tumakbulit ng councilor nung 2022. Oo. Hindi ako pinalad. Kaya yun, medyo nag-isip ako ng ibang pwedeng gawin para matanggal yung kalungkutan. Kasi medyo masakit yung nangyari sa amin nun eh. Pati yung biyanan ko, yung mga uncle ko, ang daming
pito yata yung nawala sa amin. Talaga? Oh, Na tinamaan? yung iba, hindi naman COVID, pero yung taon na yon, yung 2021, pito lahat yung nawala sa amin. Mga kapatid ng tatay ko, biyanan ko, misis ko. Kaya nag-iisip ako, parang buti nagamot yung ano ko sa Depression. Yung depression ko. Sa mga ginagawa ko araw-araw, medyo nalibang ako. Siyempre, yung unang-una doon, yung dapat yung pagdadasal doon, yun ang huwag pabayaan. Bakit naka-integrate ang chicken sa aquaculture mo? Ano kasi, yung dati kasi yung ginagamit, dati may ito dito sa ibaba. Sa ilalim? Sa ilalim. Pag kumain yung kakain lang ito. Hindi na kami naglilinis. Dati, ganun ginagawa namin. Kaso, kailangan ng matinding monitoring doon. Pag nagka-ammonia yung tubig, mamamatay lang yung ito. Kaya nilipat namin sa earth pan. Yun nga, pagdating sa earth pan, natamaan nung baha. Pero mas maganda yung earth pan. Mas maganda sa concrete pan. Okay din naman ang concrete pan kasi itong mga to halos nandyan 8 months na, 9 months yung mga ito sa... Pero okay naman kasi alaga sa tubig. Kasi yung sinusupply na tubig ng submersible water pump namin hanggang dun malakas naman. So Sir Mike, itong manok mo, nagagamit mo pa rin yung ipot? Oo, pinapatuyo namin. Ida-dry? I-dry namin dun sa dulo. And then? Tapos, inahaluan namin ng asola. Okay. Pinapakain namin sa panggasis. Kasi, liban sa karne yung kinakain ng mga isda, parang appetizer, ganyan, pag nawalan kami ng stock, yun ang pinapakain namin. Okay lang yan. Health-wise, okay lang yan. Okay lang. Kasi hindi naman na araw-araw, kasi pag inaraw-araw mo yun, medyo yung mamamatay yung masisira yung tubig. Okay. Yung iba nga dati binibili namin yung isang sako 150. Bumibili kami ng yung ipot na tuyot na. Tuloy-tuloy ito itong manok mo. Tuloy-tuloy. Diba ito pag nasa 30 days na, may darating na naman bago. Okay. Sinong buyer mo ng mga manok mo? Yung may kumukuha ng live chicken, may kumukuha ng address na may dresser kami dito. May ano ka rin? Dresser. Palengke, sir? Yung kumukuha dito, dinadala sa palengke. Parang mga dealer, ganyan. Pero hindi sila yung may-ari ng pwesto sa palengke? Hindi sila. Talagang trader sila? Ang galing. Ayun, for harvest na. Natira lang dun sa nauna namin. Parang ito ang backdoor mo. Pero yung sa front doon, kaso walang parking doon. Wala kaming lupa sa harapan kasi. Kahit na maliit yung population mo ng chicken mo, kikita pa rin, sir? Kikita naman basta tama sa alaga. Tama sa alaga. Kasi actually kami, ngayon lang namin nakukuha yung tamang technique . Kasi yung mga manok, pinaka-importante dyan yung 7 days old nila. Dapat alagang-alaga sila sa temperature, yung bed nila, dati gumagamit kami dyaryo . Kaso yung dyaryo, pag hindi mo na monitor yun, pag napuno na ng yung tubig tsaka yung ipot nila, mababasa yung balahibo, babagal yung paglaki. Ngayon ginagawa namin, yung ipa, yung ginagamit namin, yun ang nilalagay namin dito for 10 days. Ayan, 13 days na yan, tinanggal natanggal na. Natanggal na yung beddings. So nagko-complement sila, yung chicken mo, tsaka yung isda mo. Tinutulungan ng chicken.
Ang galing. Sige sir, move tayo. Sir Mike, ilang taong ka na? 49. 40 na. Bata pa. 49 na. Ang bata mo pala. Ang bata mo nabalo. Nabalo ako, 45. 45 ka lang. 45. Ilan ang anak mo? Bali dalawa. May isang alaga. Bali tatlo sila yung kasama ko dito. Dito ito yung mga naligtas namin nung malaking tubig. Breeders to? O, mga breeders yan na galing sa kabila. Yan mga naligtas namin. Kasi sobrang hindi namin makontrol yung Tubig. tubig dati. Ilang percent yung nawala doon sa breeder mo? Marami. Kasi ito, 10 tons to. Dito, marami dito. Tapos yung sa kabila. Yung naligtas namin, yun lang. Tsaka ito. Dapat pala may ano ka rin, may net yung ano mo. Yung Naka-double net kami, kaso yung malakas yung Inagos. impact ng tubig. Oh. Ito, yung mga grow out namin to eh. Yun lang naligtas namin. Ito hindi kayang abutin ng ano to. Hindi na. Ng Hanggang baha. dito lang yung tubig eh. Yan. Wala akong feeds. Lalaki? Sir Mike, hindi ka ba nagkakaproblema doon sa ano mo? Sa parent stock mo kasi 'di ba, walang pumapasok na tama ba? Tama ba yung information ko? Walang pumapasok na bagong breed ng hito galing labas ng Pilipinas. So ang pwedeng makuhanan lang ng pwede mong i-breed ay nandito sa Pilipinas. Sa tagal ng panahon na 'yon, parang nag-cross na Parang inbreeding na 'yon. inbreed. So, sabi nila, lumiliit na yung hito, hindi na kagaya nung araw na malalaki. Tama ba? Actually, yung malalaki kasi, yung tinatawag na dugong, hindi na masyadong yun eh. Wala na sa market. Wala na sa Yung market. yan, ito, dugong yan. Yung malaking yan. Hmm. Pero yung ganito, yung good size, tawag doon, yung 3 o 4 sa 1 kilo, good size yun. Ganun lang talaga yung size. Ganun na ang gusto ng market ngayon. Ganun lang yung market ng ito. Yung malalaki kasi madalang lang yung... Ayaw nila. Ayaw na nila. Pero siyempre, pag gagawin mong breeder, dapat yung malalaki. Oh, ito, ganito, katulad nito. Yan, mga grow out yan. Ito, grow out yan. Dito yung breeder. Ito, ang lalaki nito. May 4 kilos din. Ang isa. Saan ang galing yung mga breeds mo? Binili din namin, kaya pinalaki lang namin. Puno yung mga batong yan dati, nilagay namin dito. Yung tinamaan. Ikaw na nagawa ng mga to? Oo, ako yung tinuturuan ko lang yung mga nagtatrabaho. Pati yung water system niya. Lahat yan kasi isa lang yung source niya yung sa kabila. Lalaki, oh. Ano po yung malalaki? Babae, lalaki? May babae, may lalaki. Pero karamihan yan, yung malaki dyan, yung mga lalaki. Digong yan. Digong yan. Mga digong. Dugong. Dugong. Para sa digong. Dugong pala. Dugong tawag nila pag malaki na. Natawa si ate sa digong. Daughter ko pala, sir. Bunso ko. Malakas kumain ng feeds. Karaniing kinakain sa feeds, hindi masyadong... Dati, nag-feeds kami. Kaya kaso ano na to eh, pag pinakain mo ng karne to, sa alba, pinakain mo ng Lunes, lalo yung chicken intestine, 3 araw sa yung busog nila, 3 araw. Di tulad ng feeds, araw-araw. Araw-araw. So parang twice a week ka na lang magpakain dito. Butit hindi ka naubusan ng ng may mga nagsusupply sa amin. Mas mura? Mas mura, 15, minsan 20 yung per kilo.
15. Tapos dito lipat tayo sa kabila. Sige. So yung ibang tank mo, walang laman? Walang laman yun. Kasi nilipat namin sa earth pan. By Bell. September yan. Parang maximize yung yung space. Yung space dito. Pero dito, 1.5 to 1.5 hectare. May BB? Mga bibi. Ano naman ang gamit ng BB? Ito. Paboritong karne dito yan, yung bibi. Talaga? Diyan namin nililipat yung mga lumalagi doon. Yan. So may laman ngayon yan? Walang laman. Naubos dahil doon sa baha? Itong ilalim. Walang laman na yan. Pero ito napupuno ng manok to? Napupuno. Yung galing doon, nililipat namin pag malaki Pag na. mas malalaki na? Tapos, panibagong sisiw na naman. Di ba naningingitlog? Yung mga layer yan. Oo. Pero yung mga layer ko nandun, sa kabila. So native lang na pato to, sir? Mga native yan. Dami Mabilis sila dumami. Nabili ko yan, kulang sa 20, pinarami ko lang. Bilis, nandin ng malaking tubig doon, lipat lang namin dito. Sa kabila yan Kasi may mga concrete pan yung kung saan yung mga crayfish. Nandun din yung mga bibe. Doon sila dumami. I see. Ito yung palaisdaan, no? Laki pala. Hanggang doon sa lang yung sa akin, yung sa manggang yun. Hanggang dito. So ang laman lahat niyan? Ito yung mga nila. Ito yung banamay? Banamay, oo. Banamay tsaka bangus, mayroong bangus yan. May bangus din? Oo. Dito sa kabila yung... Kaya mo, Soap? Kaya yan. Ito parang sapa to, no, sir? Sapa. Ang laki rin dito, Dito tayo. Ang laki rin dito? Yan, mga earth pan. 10 yan. Ay, hindi ata kaya ni... Kaya yan. May ka naman, Kapit ka. Yan. Ilan taon na yung mga anak mo? Yung isa, Bata pa. 24. Eski siya dito, yung panganay. Tapos yung isa, grade 12, 17. Tawagan ko. Ilan ba? Lalaki, babae? Babae pero yan. Pares babae. Nag-ano din siya sa social media. Medyo maraming followers to. Okay. Kulang sa 1M. Talaga? Saan? Sa Facebook, TikTok? Sa Facebook, TikTok. Mek! Nagti-TikTok daw yung anak ni sir. Nasa almost 1 million followers. Mek! Lumal ka sagli. Yung mga panggasyos, bibidyo nyo, o pupunta muna tayo dun sa mga manok. Doon muna tayo sa manok. Sige. So, araw-araw dito ka lang? Kulang pa yung mag-apon Oras mo? Ang oras ko dito. Ilan ang tao mo, sir? 3. Kapampangan kayo? Kapampa. Anong mangga to? Sweet Katimon mango yan. Ito. Tapos ito. Namunga na? Namunga na. Sayang hindi nyo na may buwan. Tapos na. Ito yung Queen Mango. Ito yung queen. Ito yung mga Queen Mango. Namumunga na lahat to. Dahil masarap yung Queen Mango, bumili kami ng 25 pieces na ganyan. Nandun sa dulo. Tinanim mo lahat? At least yan, kahit walang spray, mamunga. So, tinamnam mo ng mga puno itong mga dike. 2007 yata yan, yung mga manggang nung tinanim ko yan. 2007. Pero ngayon, Taon na?
mahina ng ano eh. Almost 20 na. Oo. Kasi ano yan eh, mga grafted. Grafted ba yung... So, taon-taon namumunga to. Oo, taon-taon naman. Minsan 2 beses. Oo. So, ito yan, may mga asola ka rin. Oo, dyan. Eh, dati hindi man tumutubo dahil maraming ngito to. May, Oo. Eh, nakawala yung mga ano ko, breeder. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.